cannot be reached. Please try again later. OMG. It's budol. Legit budol. Hindi siya makontak. Gosh. Goodbye worth 495 pala kasama ang shipping. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Hey guys, I'm back. Sorry dahil medyo natagalan bago ako nakapag-upload at nakapag-post ulit ng tungkol sa gold. So anyway, marami tayong pag-uusapan dahil mula nang umuwi ako ng Pilipinas, hindi na ako nakapag-upload ng tungkol sa mga gold dahil medyo naging busy ako sa pinapagawa kong apartment. Pero sa ngayon, medyo nakaka-adjust na rin ako. And ayun na nga, hindi ba yung nangyari sa nanay ko, pero I try na maka-move on para maka-focus tayo sa ibang ganap. Ayan, so ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga, kasi December kasi ngayon. So, ibig sabihin magpapasko, maraming bonus, maraming mga pera ang tao. So, nagkalat na naman ngayon ang mga scammer, ang mga budol queen and king. Ayan, marami sila ngayon. At na-experience ko yan. So, simulan ko muna yung one time. Sabi nga nila, too good to be true. Kasi minsan, mura yung item, akala natin legit. Pero actually, hindi. Kasi naisahan ako nung one time is, nasa Vietnam pa ako noon. So, meron akong nabilhan dati ng lashes. Yung false lashes. So, feeling ko is, hindi na niya ako lolokohin. Sorry for the term, pero parang ganun. Kasi, nag-send siya sa akin ng message at sinabi niya doon na promo daw sila. Yung worth 5,000 pesos na watch na Michael Kors is nagkakahalaga na lang ng 450 pesos. Isa daw ako sa napili na lucky na customer na bigyan nila ng discount or yung promo nila na gano'n. So, sa madaling salita, dahil gusto kong i-surprise ang nanay ko dahil hindi naman ako maka-order ng from Vietnam to Philippines at dahil nagtiwala na rin ako sa kanya. So, okay. Pero alam nyo, nung umuwi ako ng Pinas, ako na yung nag-open ng package na yun kasi nga, di ba, nag-pass away ang nanay. So, ako na ang nakapag-open ng package na dineliver. So, nung in-open ko siya, dun ko nakita na no, it's super fake. Hindi siya worth 5,000 pesos na sinasabi niya na legit or yung talagang original na Michael Kors. Hindi. So, yung mga ganon is nakikita ko sa Lazada na worth 250, mga ganyang. Tsaka, nung hinawakan ko siya, ramdam mo talaga na hindi siya legit. Sorry, medyo maingay sa labas kasi, yun nga, gumagawa ng second floor, tapos may mga online class. Ayan. Tapos, eto, nakuha ko yung package. Ito siya. Wala naman nakalagay. Sender. Sender is from Bulacan. Pero sa ngayon, nakita ko na yung page na naka-block na ako sa kanya. Wala na siya. Facebook user na lang siya kung makikita nyo yung ipinost ko na conversation namin. Facebook user na lang siya. Pero meron pala siyang phone number dito. So, pwede ko siyang tawagan. Meron siyang phone number dito. So, ayan. To be continued natin kung ano yung magiging usapan namin. Bakit niya ako niloko. Ayan. Tingnan natin. So, eto siya. Nung inopen ko siya, ang ganda ng box, ang ganda ng packaging. Okay siya. Pero, ayan o. Hindi siya worth 5,000 pesos. And isa pa, bakit kailangan niya maging Facebook user kung talagang legit ang kanyang FB page, diba? So, ayan. Kung i-compare ko siya dito sa worth 6,000 pesos ko na Casio na relo is iba, super different talaga, super kakaiba. Hindi sila pareho. Masyadong magaan tong isa at saka ang tunog niya is parang lata. Unlike this one, talagang heavy tapos solid. Ano mo talaga na hihipo mo pa lang, alam mong mahal. Ito, hindi. Talagang, tsaka yung likod niya, hindi, ayan, yan ang itsura niya, ayan.
Tapos nakita ko to sa Lazada last night, worth 150 pesos lang siya. Kaya ayan, ingat tayo sa mga ganyang klase ng ano. 'Di ba? Isipin niyo bakit siya magpo-Facebook user kung legit. So ayan, may aabangan tayo kasi nakita ko tong package, nakita ko rin yung number niya. So kailangan ko siyang tawagan para malaman natin kung ano talaga 'to. Ayan, so okay, try nating kontakin tong number nitong nabilhan ko ng watch. Try natin. Kung totoo, baka mamaya fake din pala tong number, ano? Oh my God. Ano to? Tingnan natin kung ano isasagot. Ila-loudspeaker natin. Subscriber cannot be reached. Please try again later. OMG. It's Budol. Legit Budol. Hindi siya makontak. Gosh. Goodbye, worth 495 pala kasama ang shipping. Ayan o. So, number 2. Ngayon naman is meron na naman nauuso din na online. So, nag-scroll up ako sa FB dahil nga nagtitinda na ako ng jewelry. So, naging interesado ako dun sa promo niya na worth 1,450 na lang, 3 items. So, sabi ko, legit kaya to? So, dahil cash on delivery naman siya, so kumagat ako. Pero, minessage ko muna si seller. Pero, number 1, ang naano ko doon is napakamura naman ng 1,450 para sa 3 items. Hindi siya ano, siguro kung yung isang hikaw lang, kagaya niya nasa picture na yan, kung isang piraso lang yung hikaw, carry siya ng 1,450. Pero may dalawa pang kwintas na nagkakahalaga siguro yan ng 5K. So, sino namang negosyante ang magpapatalo ng 5,000 sa lahat ng items sa lahat ng customer na bibili ng items, di ba? So, dahil out of curiosity, nagtry ako na umorder sa madalit salita. Kasi cash on delivery naman eh. So, yon, dahil may experience naman ako na nagpa-deliver ako dito ng alahas. Itong suot ko na to is pinadeliver ko rin to by LBC tsaka tong aking anklet. So, bago ko siya, nung pagka-receive ko, nag-intay yung rider at sabi niya, sige ma'am, i-open niyo po muna kung tama yung item na na-receive para kung may reklamo kayo, maire-report namin. So, parang napaka-convenient at saka napaka-safe nung item dahil hinayaan niyang i-open ko ang item, di ba? So, inaasahan ko, yung in-order ko na promo is ganun din. So, sa madalit salita nga, to make the story short, umorder ako at inantay ko yung item. So, nung dumating na yung rider, eto na ang nangyari. So, pagdating pa lang niya, sabi ko, bakit iba ang rider ng LBC? Hindi naman yun yung lagi nagdadala sa akin. So, parang, naano na ako na bakit siya? Tapos, yung mama na yun is, ang dami niyang dalang ganong klase ng item. Parang siguro, marami siguro nag-order sa kanya, kaya ganon. Tapos sabi ko, i-open ko. Ayaw niyang ipa-open yung package. Tapos ito yung sinabi niya, pakinggan niya. Na-record ko kaya lang hindi ko na ano yung mukha niya. So, yung sinabi na lang niya. Kasi yung isang nagdadala sa akin, pinapa-open niya muna kung tama yung na-receive ko. Dati siguro, ngayon po kasi, may SOP po kasi kami. Na bawal na po kami magpabubukas. Kasi kung sakaling nabuksan nyo na po, tapos di pala tama ang order nyo, tapos ibalik nyo sa akin, matcha-charge po sa akin, ako naman ang kawawa. Oh, Para safe ka, safe din ako. oh, sige, okay Mga na. mawawala sa'yo, mga Na ayun nga daw, mapapagalitan sila kapag pina-open. So, which is na-confuse ako na bakit yung isa na nag-deliver nito na-open, na worth how much, diba? Nasa 10,000 pesos yung pa-deliver ko nito. Pero pina-open niya sa akin para daw safe. At kung may reklamo, kung tama or mali yung item, makikita agad. Pero bakit itong worth 1,460 na item is ayaw niyang ipa-open sa akin? So sabi ko, kung magbabayad ako 1,450 na ganyan, kukunin ko na sana eh. Kaya lang parang, no, hindi siya worth na ganun. Na maloko na naman ako ng 1,450. Kung totoo man siya, kasi kung makikita nyo yung mga comment ng mga buyer is puro legit na try nila sa Cebuana, ganyan. Puro okay. Pero may nakikita ko mga angry icon na angry face. Kaya sabi ko, bakit ganon? Bakit may angry face? So, yung isa pa yung nag-trigger sa akin na
hindi legit ang item. Tapos, kinausap ko yung, bago dumating yung item, kinausap ko muna uli itong seller. Sabi ko, kinausap ko tong seller. Sabi ko, pwede bang mag-reseller sa'yo? Magkano ang ano? Tapos, sabi ko, pengi ng page. Binigyan niya ako ng page na iilan lang ang post niya 2 hours ago. Sabi ko sa kanya, bakit 2 hours ago lang ang mga post mo sa page? Di ba dapat, kung talagang legit, dapat marami na siyang customer from the previous weeks or month. So yun, nag-trigger na din sa akin yung ganun. So ayan na nga. Hindi talaga siya legit kasi kung mapapansin nyo, yung name niya is ganyan. Paano mo naman siya ma-re-check sa FB kung ganyan ang pangalan niya? Japanese. Hindi mo siya ma-search ng basta-basta. Tapos, inopen ko yung page na binibigyan niya is hindi legit yung profile picture niya kasi basta iba, makikita mo naman kung legit or not. Pagkatapos nun, puro 2 minutes ago, 2 hours ago lang yung mga comment na parang iisang tao lang tapos yung mga picture niya. And then after mga 2 weeks, basta marami pa rin mga ganong klase ng FB name na yung profile niya is, tsaka yung mga name nila ginagamit nila is ganyan. Hindi mo maiintindihan talaga. Hindi mo siya masisearch. So, ayun na nga. After nun, ibang name, pero yun pa rin yung mga nagko-comment. Mas mabuti na yung maging aware tayo at maging safe. Huwag tayong magpaloko. Kung totoo yun, di ba? Okay, sige. Pero paano kung hindi? Mawawalan tayo ng 1,450 pesos ng ganun-ganun lang kadali. Iwasan natin yung mga ganong klase ng transaction. Dun tayo sa legit at talagang alam natin na marami ng customer from the previous, hindi yung 2 hours ago, tsaka lang siya magpo-post ng napakarami. Ano yun? Sa isang oras, ano na siya ng worth 400 na tao. Yun lang yung naging observation ko. And then, I try na i-message nga pala yung, ngayon lang, December 10 ba ngayon? Tinry kong December 9. Tinry kong i-message yung, ayan, nung sabi ko sa kanya, ma'am, bakit po hindi nasasanla? Tinry ko lang naman. Tapos nag-send siya, diba? Makikita nyo, ayan, nag-send siya sa message ko. Pero yung sumunod na, ma'am, hello po, ganyan-ganyan, hindi na niya sinisin ang message ko. Ibig sabihin talagang hindi siya legit. Kasi nung umu-order pa lang ako, ang bilis niya mag-reply. Nung umu-order pa lang. Pero dahil akala niya siguro is naka-order na ako at na-receive ko yung item, hindi na siya ngayon nagre-reply sa akin. Bakit? Samantalang noon na konting ko pa lang, reply siya agad, reply. Tapos ngayon, importante yung tinatanong ko, hindi siya makapag-reply. So, hindi siya talaga legit. It's fake. Sorry for the term. Pero talaga manloloko sila. Maraming manloloko. So, ayan. Basta, ingat-ingat tayong lahat at huwag tayong basta-basta maniniwala. Huwag nating hayaang maloko tayo ng ganong halaga. Pinaghirapan natin yun. Maraming mga bagay na pwede tayong mabili at magkano ang sa 1,450 na yan, makakabili na tayo ng bigas. So, yun. Sana ay mag-ingat tayong lahat at sana makatulong yung information na based on my experience na na-share ko sa inyo. Ayun, basta ingat-ingat tayong lahat. Salamat! Bye!